Lusot na sa kalawang pagbasa ng Kamara ang 6.793 trillion pesos na proposed 2026 national budget. Hindi lang pinagbigyan ng dagdag budget para sa opisina ni VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. The ayes have it. House Bill number 4058 is approved on second reading as amended. Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 4058 o ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Sa ilalim nito, ilang pondo ang naamyendahan, kabilang ang hinihiling ng Office of the Vice President na 902 million pesos para sa susunod na taon. Napagkasunduan ng mga kongresista na iparehas ang budget ng OVP sa kasalukuyang budget nito ngayong 2025 na 733 million pesos. Pero bago ang botohan, naging mainit ang debate dyan. Gusto kasi ni ML Party List Representative Leila De Lima na disiplinahin si VP Sara sa pamamagitan ng hindi pag-aproba sa hirit na budget increase ng OVP. Ilang beses niya kasing inisnob ang budget deliberations. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Umapila pa ang kaalyado ni VP Sara na si Davao City Representative Isidro Ungab, pero hindi ito kinatigan ng mayorya. Sa kabilang banda, hindi rin lumusot sa mayorya ang individual amendment na isinulong ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Gusto niyang i-zero o alisin na ang higit 200 billion pesos na unprogrammed appropriations para sa 2026. Giit niya, lumalabas na discretionary funds at pork barrel politics ito. Hindi naman daw kasi nakikita ng taong bayan kung paano ito ginagasta. Pero sagot ng sponsor ng budget na si Mika Sonsing, kailangan pa rin ang unprogrammed appropriations para sa contingencies at iba pa. Yan din ang posisyon ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronnie Puno. We cannot anticipate disasters eh. 'Di ba? Hindi natin ma-anticipate yung mga sakuna. So, for example, this year, nakadalawang malaking earthquake na tayo in the past week alone. Kailan last nangyari yan? 'Di ba? Ang tagal na. Kumpiyansa rin si Puno na maayos ang pagkakalatag ng proposed 2026 national budget. Sundin mo lang yung patakaran sa paano gamitin yung unprogram. Hindi magkakaproblema eh. Kasi unprogram, gagamitin mo lang kung mayroon additional collections. Di ba? Sa Lunes, nakatakdang ipasa sa third at final reading ang panukalang pambansang budget sa Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.